sabi ng professor ko dati, 24 or 25 is that sign of maturity na person kasi yun yung age na fully developed na yung frontal lobe ng utak natin. So yung frontal lobe, just to cut it short, siya yung responsible for decision making, memory, impulse control, decision making, and problem solving. So in short, siya yung parang boss ng lahat. Ganun. Executive functions yung mga functions niya. So bigatin siya. So sa tao daw, 25 daw, nagpo-fully develop yung frontal lobe natin. So sabi niya sa akin noon, Chari, wag kang magmadali in getting to a relationship, lalo na kapag yung boyfriend mo or yung lalaki ay wala pang 24 or 25 kasi chances are, hindi pa ganun fully develop yung utak niya. Tapos sabi ko, ha, bakit naman? Parang ano, eh, kasi syempre, jowa ko ng time na yun, alam mo yun. Tapos sabi ko, bakit naman kailangan may timeline or may limit na 24 or 25? Kaya hindi pa ako naniniwala sa kanya. Sabi niya, ay, nako, Chari, maniwala ka. So, majority of men, they will be in a relationship, they will be in a more committed relationship if they decide to be with you talaga, no, ng 24 or 25 na sila. Kung mga bata-bata pa yan, baka may chances na, alam mo yun, gusto pa niya mag-enjoy sa buhay, o gusto niya po nang hanapin yung sarili niya. And, nakakatawa, kasi, when I met my boyfriend right now, si Pong, ayan, 24, 25 siya nung time na yun. Tapos sabi ko, nakakatawa din, may list kasi ako ng non-negotiables noon when looking for a man that I want to be in a long-term relationship with. As in, nakakatawa kasi 24 din yung nasa listahan na nandun sa list ko. As in, 24 talaga siya. So, there's a magic in number 24. That's the lesson for it. Charis. Pero, charis lang, no? So, sa mga single pa dyan, or sa mga, alam mo, nasa teens or early 20s, ako, I highly suggest na kung ako I will go back in time, sana mas nag-focus ako sa sarili ko nun. Parang hindi naman ako nanghihinayang sa mga time that I spend with my past relationship kasi natuto naman ako. Pero parang it could have been more useful or it could have been used in a more useful opportunities like building myself or building my network or building my skills that are profitable kaysa yung parang hello, cry ako sa paligid or sa tabi-tabi kasi yung ex ko walang time sa akin or parang alam mo yun, juwan-juwa ako ng time na yun So parang isa lang yung sa mga parang regret ko that time na sana pa nakinig ako sa professor ko no. So ayun, psychologically speaking, age 24 or 25 talaga dapat, alam mo yun, magde-decide for you to be in a serious commitment, no, especially daw sa mga lalaki kasi there's a higher chance na mas logical yung reasoning nila and mas committed sila into a relationship. And another kwento pala, nakakatawa, kasi sa mga first conversations namin ni Pong, matagal lang magkakilala, 8 years na, pero yung about sa relationship, nakakatawa, sabi niya sa akin nun, nung time na yun, parang gusto niya na kayo, sabi niya, I'm actually looking for a long-term relationship na, pagod na ako sa mga, alam mo yun, short-term dating, yung gagawin lang akong, alam mo yun, for personality development, alam mo yun, i-heal ko siya, tapos may iwan din ako, tapos parang sabi pa niya ito pa yung selling point niya sa akin, maganda naman yung trabaho ko, maganda naman yung posisyon ko sa kumpanya, maganda rin naman yung sahod ko, binibenta yung sarili. So, ayun, yun lang ang suggestion ko sa inyo, if you're 20s or teens, huwag muna kayong magmadali. Promise, lalawak pa yung mundo nyo, madadami pa yung mga tao makikilala nyo, mas makikilala nyo pa yung sarili nyo. And, there's likely that mas logical and mas committed yung thinking ng lalaki if talagang na-reach niya na yung peak of maturity when he decides to be with you.